guys! Welcome back to the channel. Ayan guys, so today's episode ay may gagawin na naman tayong DIY sa ating pong multi-cab minivan. Ayan. So, ito po ang ating Daihatsu Aterai. Actually guys, yung ating Daihatsu Aterai at saka yung Suzuki na multi-cab minivan, yung DA64 at saka yung pinaka-latest nila nga DA17 na minivan. Actually, same lang naman din sila ng ating Daihatsu Aterai. So, ang pinagkaiba lang nito, yung makina. Yung makina kasi nito is Daihatsu. Yun. Yung sa Suzuki is Suzuki. Pero same lang sila. Ayan. Actually, itong ating multi-cab na Aterai ay ito yung counterpart ng yung wagon nila, yung top of the line, char. Top of the line. Ayan, so kasi itong ating Daihatsu na minivan is ito rin yung top of the line. Ayan, yung turbo wagon. So pag sinabi mong top of the line, full cover yung buong loob. Ayan, meron kayo makikita mga plastic cover kahit dun sa pinaka yan sa likod. Kasi yung Suzuki guys na minivan, meron yung kasing downline ba? Ay yung pinaka mababang model, tsaka yung mid version. Ayan, mid version. So meron siyang wala siyang palang cover. Yan, lapit natin yung camera. Ayan, so wala siyang mga cover dyan sa pinakalikod. Makikita mo yung mga bare metal na na dito, katulad din nito. Wala siyang ganong cover dito, tsaka manual windows siya, at tsaka tawag nun, hindi siya power hindi siya power windows, tsaka hindi siya captain seat katulad nito. So na-fold to ng dalawa, pwede siya mag-fold. Ayan, parang para talagang yung Suzuki na na DA64 na wagon, tsaka yung DA17. So balik tayo sa ating vlog guys. Ayan, ang gagawin nating vlog today is maglalagay tayo ng insulation foam pala yun. So maglalagay tayo ng insulation foam dito sa harapan. Ayan, wala kasing insulation foam to, and then actually nakapaglagay na ako ng insulation foam dito sa likuran. Ayan, dito. So walang ilaw natin guys, para may ilaw. Ayan, so ito yung last na ginawang vlog natin guys, no. Ayan yung noodle mat. I hopefully nakapanood kayo sa last vlog natin. So ito, meron ito siyang insulation foam. Hindi nga lang ako nakagawa ng video, pero madali rin naman. So ang gagawin kong video guys, dito sa harapan. Kasi mas importanteng lagyan ng insulation foam dito sa harapan guys. Bakit? Kasi pumapasok yung init ng makina dito sa loob ng cabin, dito sa ating driver side, sa harapan mismo, kasi nandito nga yung makina sa ilalim. Ayan, papakita ko sa inyo guys. Ayan. Alright, so as you can see, ayan, so open yung ating engine compartment dito. Hindi katulad kasi ng ibang mga sasakyan na yung engine nila is nasa harapan ng kotse. Ito is nasa ilalim ng upuan. Ayan, so para din dun siya yung yung high ace na van at saka yung NB 350 ng Nissan. So nandito yung makina, mainit talaga, so hindi may iwasang lumalabas yung init na nanggagaling dito sa loob ng makina. So kahit meron to siyang foam dito, yan. Actually meron na to siyang foam pati dun sa kabila. Ayan, tignan nyo nga yung foam mo, parang yan so tanggal-tanggal na. Actually meron din naman siyang rubber dito guys. So pagka nilapag natin to, ayan, so mangyayari is kaya niya namang ilak. So ngayon ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng foam dito, at the same time dito sa ating carpet. Yan, hanggang dun sa pinakailalim dun. So ayan, makikita yung firewall, parang bahay, firewall. Alright natin. Ayan, so yun, makikita nyo yung green na paint. So ito kasi yung original paint natin. So meron pa siyang bare metal. So check natin yung temperature dito sa loob kapag nalagyan na natin lahat ng insulation foam. Insulation foam yan. Bali dito, lalagyan natin dito kasi metal din to
And dito, yung sa ilalim ng carpet. Although meron siyang carpet naman, oh. Yan, oh. Ang dami niya ng carpet. Ito, meron pa siyang nilagay nating yung noodle mat. Tapos ito pang carpet niya. Ito. Yan. So, ang dami niya ng layer. Tapos dito pa yung pinaka-carpet niya. Yan. So, meron siya yung pinaka-carpet niya. Tapos meron pa siyang manipis na foam dito, guys. Parang ganyan lang kanipis. So napakakapal ng layer niya. So mas maganda para mas maganda yung para heat na resistant na to. Lalagyan natin siya ng yung insulation foam, yung usually na nilalagay dun sa yero, sa kisame ng bahay, 'di ba? Kapag hindi nilagyan ng ganun, masyadong mainit yung yero, talagang tumatagos yung init ng araw. So ganun din yung concept na gagawin natin dito, or idea na gagawin natin dito sa ating multi-cab minivan. So guys, punta na tayo doon sa hardware para bumili ng insulation foam. Alright guys, so ayan, pinuksan na natin yung engine compartment ng ating pong minivan. So ayun na po yung insulation foam, tsaka bumili rin ako ng duct tape. Ayan, magagamit natin yung duct tape mamaya dito sa flooring niya. Dito hindi na tayo gagamit ng duct tape. So ayan guys, simulan na natin. Alright guys, so dun sa kabila, okay na, natanggalan natin yung buong carpet. Ayan. So may access na tayo. Karon din dito sa kabila. Ayan, tatanggalin natin tong mga screws sa gilid para matanggal natin tong pillar. At parang may mga maliit na clips dito. Hihilain lang natin to guys. Tatanggal na to siya ng kusa. Para siyang, ayan o. Yan. So ganito yan dito. So meron siyang mga clips. So ito okay na to, matatanggal na to. Yan o. So hindi siyang tanggal. Ito tatanggalin pa to. Yan. Ayan, so yan, bare metal na guys. Ito. Kukunin natin to. Pa-pop up lang to. Okay, aray. Yan. So, pop up lang siya. Lagyan natin yan dito. Alright. Yan. So, tatanggalin talaga natin lahat. And then, dito pala din rin yung yung sa camera. Ayan, tatanggalin natin to. Uy, meron na nga palang nakalagay na isolation dito. Dito lang.
Nilagyan na pala ito ng unang may-ari. Ayan, so alis lahat. So ito yung carpet niya guys, ayan. So meron siyang foam, pero dito banda wala na. So yan yung buong ano, ay mayroon pa lang insulation din doon, oh. Insulation, so nilagyan, pero konti lang. So ang gagawin natin yan guys, lahat yan, lalagyan natin lahat ng insulation foam yan. Buong buo lahat yung pinakailalim. Alright guys, so ang ginawa ko is nilagyan ko muna ng mga ito, duct tape dun sa ilalim para pag pinush ko to, didikit na yung sa ilalim. So ganito guys. Ayan. Ayan. So sa kabila, pantay muna natin. Na siya. The next naman guys is dito, dinikitan ko na dyan para pag magugupit tayo dito, hindi tayo mahirapan. Yan, guguntingin pa natin yan dyan hanggang dun sa kabila. Alright guys, so yan, so bali ayan, okay na yung sahig, right? So meron siyang mga tape, duct tape sa gilid, yan, para mas dikit. Yan, mas maganda kasi pag lalagyan natin ng duct tape para hindi siya bumuka. Then dun sa ilalim, maglalagay din tayo doon at gugupitin natin dun sa may bandang gitna. Ayan, para mas mag-flat siya. Alright guys, so yan. Ito rin yung pinakailalim. Ayan. So hanggang dun sa may firewall. And then dito, then dun naman tayo sa kabila. Alright guys, so ayan. Bali, yun o. Ito, okay na. Diyan, sa ilalim. Dito, ito na lang yung kulang guys dito. So yan na lang yung pinakakulang. At okay na. Fix na yung pinakailalim. Alright guys, so ito na po yung forma niya guys. Ayan. So bali nilagyan natin ng duct tape sa mga gilid. Ayan yung mga pinagdugtungan. Ito yung sa kanyang flooring. So dito na tayo sa kanyang engine wall. Ito, dito sa may makina. So ayan, nilagyan din natin dito para hindi uminit. At ayan, lalagyan natin ng duct tapes dito para mas dumikit siya lalo. Pati na rin dito sa ilalim, ayan, para mas dumikit siya. Then mayroon pang konti dito. Dito kasi mayroon na siyang plastic dito, hindi na natin lalagyan. Ayan guys, finally natapos na natin yung paglalagay ng insulation sa ating pong engine compartment. Ito, ayan, ito yun. Ayan, sukat na siya guys. Itong gunting. Right. So ayan. Okay, so ganito na siya guys kapag natabunan na natin ito. Ayan, ayan siya. Cover na cover pati dito sa gilid. So pagka naipit na to ng upuan, yan. Ayan, so pag naipit na to ng upuan, so makakabira na yung sa kanyang buong engine compartment. Ito nga pala guys is heat resistant to. Kaya dito siya nasusunog kasi foil to siya guys. Ito, ayan, foil yan. At ito nakakatulong para ma-minimize yung init ng makina na pumapasok sa loob ng sasakyan. So ito yan, gumawa tayo ng meron din foam dito, pati rin dito sa may flooring. Ayan, so ito may mga maliliit na parang na-expose dito. Lalagyan lang natin ng ano to dito, duct tape dito. Lagyan na ng duct tape dito para matakpan din dito banda at saka total hindi na makapasok. Although meron naman ayan cover, so hindi na lalabas yung init ng makina dito kahit hindi na talaga ng duct tape. Ayan, so yan yung ilalim, pinakailalim. At ibabalik na natin yung floor mat guys.
Okay, so ito na yung carpet guys. Yan, lalagay na natin. Ito, yan, nilagyan na natin ng duct tape dito sa mga gilid. Ayan, so para hindi bumuka yung dito banda. So kailangan talagang lagyan ng duct tape guys. Para hindi bumuka yung yung foam dito, yung insulation foam na nilagay natin. Matatabunan din naman to kasi ng guys itong carpet. Yan. Tabunan siya ng carpet, pati na rin yung yung cover ng upuan. So ngayon, i-install natin itong carpet. Madali naman siya ikabit. Ipit lang yan. Tsaka meron ditong butas. Magbubutas tayo dito para sa kanyang clip. Yan, katulad nito guys. Alright, yan. So magbubutas tayo dito. Gagamitan to natin ng clip. Ito kasi yung clip niya guys. So ayan o. Ayan, ganyan. So para hindi to siya matanggal. Okay guys, so bali nakakabit na natin. Naibalik na natin yung pinaka-carpet niya. Ayan. Yung mismong carpet na sakyan. Ayan. Ito yung sinasabi ko guys na matatabunan yung dito banda sa may duct tapes. Ayan, ayan. So ilalagay na natin yung kanyang floor mat. Ayan, so nalagay na natin yung floor mat. Ayan, ito yung stock na floor mat ng ating Daihatsu Atray. Ayan, meron pa siyang logo dito na Atray. Dun, driver's side. Ayan. And then sunod naman natin yung noodle mat. Ayan, so nakapit na rin natin yung yung kanyang noodle mat. Ayan, so ang dami niya ng mating guys, no. Ayan, meron siyang yung original stock, tapos meron noodle mat. Ito, mas lalong hindi makakapasok talaga yung init ng makina dito. Ayan, tsaka yung dito guys, yung nilagay natin dito na insulation foam, kasi kapag bare metal yung dito, minsan talagang umiinit dito. Minsan kinakapa ako dito banda guys, mainit. Ang nangyayari kapag malayo yung biyahe o long drive kayo or nasa traffic, umiinit dito banda. So at least ito mami-minimize na yung init ng makina. Ito lang yung mararamdaman mong init. Ito siyempre kasi naka-attach sa metal. And then ito naman yung ating ayan, sa makina. Ayan, ito si guys. Ayan, sana yan. Yan ang simple. Tapos cover na natin yung buong makina, yung babalik na natin yung upuan. At yan, okay na yan. So kung gusto yung doblehin, pwede rin, pwede yung doblehin, mas maganda, mas makapal yung insulation foam na nandito sa ilalim. At dalawang insulation foam, yan pwede nyo pagsabayin dito. Yung isa kahit maliit lang doon sa kabila, tsaka dito yung dito. Meron akong sobra dito. So yan, may sobra ako dito guys. So pwede na yan siyang doblehin. Yan, etong size talagang close na close. Yan, may ipit kasi yan dito, so hindi makakalabas yung singaw. And ito naman is yung para mas makapal yung dito, para hindi mas lalong uminit yung upuan. Kasi posible din naman kasing uminit yung upuan Ayan, kahit na meron siyang foam. Tsaka dito umaabot talaga yung init. Hindi mo namamalayan na uminit yung upuan. So ito mas madodoble niya. At saka dito sa bandang gitna, yan kasi wala kasing cover dito. Yan, so tumatagos yung init doon. Yan, yan. So ito mas maganda dinoble natin at para mas hindi na pumasok yung init o lumusot yung init ng makina. So i-close na natin ito. So ayan guys, bali ang ginawa ko is dinoble ko yung foam dito, yung insulation. So ito yung pinaka base, ilalim ito yung isa, sinapaw ko lang. Ayan, so bali hindi ko na dinoble dito banda kasi para mas maipit ng maayos dito. Ito yung sa upuan niya, yan. So para mas umipit dito, hindi ko na dinoble para hindi ko mapal. So dito lang yung bandang makapal sa bandang gitna, tsaka dito rin, tsaka dun. Ayan, so yung excess yan, nilusot ko lang dito yan para maayos tingnan. So yan, so okay na to, good to go na. At i-test natin mamaya pag nasa biyahe tayo at i-feel natin kung talaga bang nabawasan yung init. For sure mapabawasan talaga yung init ng makina dito guys.
Ayan guys, so bali na-install na natin finally yung ating insulation foam para sa engine compartment at saka dito sa harapan sa floor para ma-minimize yung init ng makina na pumapasok dito sa ating cabin or sa loob ng sasakyan. And guys, maraming salamat po sa panonood. I hope na meron po sana kayo natutunan sa video na ito, lalong lalo na po sa mga nagmamayari ng multi-cab minivan. Kahit yung pickup truck na multi-cab, ganito rin yung setup, nasa ilalim din yung makina. So sana guys is nakatulong ito sa inyong video nito. Sana po huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para updated kayo palagi sa mga bagong videos nating gagawin, mga DIY videos para po sa mga multi-cab owners dyan. So guys, thank you for watching, have a nice day and drive safe.